Good day, everyone. Our topic for today is all about angle of elevation. It is the angle formed by an upward line of sight with the horizontal line. So, for example, nandito kayo sa ground and may nakita kayong building. Tapos, sa building na yun is may bola. Yung angle between your eyes and yung bola, yun yung tinatawag na angle of elevation. And yung distance mo, papunta sa building na to, yun yung tinatawag na horizontal line. Yan yung angle of elevation. Tapos, ito naman yung horizontal line. So, may mga ibibigay akong example para mas maintindihan nyo ang lesson natin na ito. First example, the angle of elevation to a window of a building is 38 degrees. The window is 102 meters from the ground. How far is the observer from the building? First, mag-drawing muna tayo para mas maunawaan natin mabuti. Yung may observer tayo rito. And may building. Yung building na yon is my window. Sabi sa problem, ang angle of elevation daw is 38 degrees. That means, yung side ng observer from this building is 38 degrees. Next, yung window raw ay may 102 meters from the ground. Ibig sabihin, yun yung height ng window. Tapos, yung tinatanong is, how far is the observer from the building? Ibig sabihin, yun yung distance ng observer from this building. Lagyan lang natin ng X. I-draw ko siya separately para mas manawaan natin. So lang tayo ng right triangle. Tapos ito yung 38 degrees. Yung 102 meters. Ito. Tapos yung angle natin is 38 degrees. Next, yung opposite side ng angle is 102 meters. Opposite yan. Tapos, yung adjacent side is ang X. Balik tayo sa Katowa. Diba? Yung Katowa. Pipili tayo ng trigonometric functions na gagamitin para malaman natin yung value ng x. Sine, which is opposite over hypotenuse. Wala naman tayong given na hypotenuse, kaya hindi sine yung gagamitin natin. Same sa cosine, adjacent over hypotenuse. Wala naman tayong hypotenuse, so hindi pwede ang cosine. Walang tangent, it is equal to opposite over adjacent, which is naka-align sa ating given. Meaning, yung tangent yung gagamitin natin. Sulat ko lang, tangent theta over opposite over 5%. Tapos, copy lang natin yung mga given dito. Tangent 38 degrees equals 102 meters over ang x. Multiply natin both sides by x para makancel tong x dito sa denominator. Cancel lang natin yan. May iwan ay equals 102 meters. Tapos, para x na lang yung may iwan sa side na to, i-divide natin both side by tangent 38 degrees.
That means x equals 102 meters over tangent 38 degrees equals 130.55 meters. Ibig sabihin, yung distance ng observer from this building is 130.55 meters. Second example, a person standing 100 meters away from the base of a tree looks up at a 30-degree angle to see the top of the tree. What is the height of the tree? Sabi dito, yung tao raw is, ang distance niya from the tree is 100 meter. Draw lang tayo. Yung tao. Yung layo niya raw ay 100 meters. And may tinitingnan siya sa taas ng tree at a 30-degree angle. So, yun yung angle of elevation natin. What is the height of the tree? Ito yung tinatanong, yung height ng tree. Lalagyan ko siya ng variable na y para mas matalik. Then, i-draw ko siya separately as a right triangle. Ito yung y. Next, 100 meters. And yung angle na 30 meters. Suot natin yung given. Angle ay 30 degrees. Yung opposite side ng angle is ang y. And yung adjacent side is ang 100 meters. Kanina, in-explain ko na tangent yung gagamitin natin kasi yung mga given ay angle, opposite side, and adjacent side. Gawin natin ulit yung tangent. Tangent theta equal to opposite over adjacent. Copy lang natin yung mga given. Substitute natin sa formula. Angle is 30 degrees. Opposite side ay ang y. And adjacent ay 100 meters. We are finding for the value of y. Kaya, para yung y na lang yung maiiwan sa side na to, i-multiply natin both sides by 100 meters para makancel yung 100 meters. Next, cancel. Magiging y equals 100 meters. So, kapag natin yan, y equals 57.74 meters. That means lang height ng tree ay 57.74 meters. Next, ang ating lesson is all about angle of depression. Is the angle formed by downward line of sight with horizontal line. In other words, ito yung angle na sinusukat ang baba. For example, nandito kayo sa taas ng building. Tapos, may nakita kayong flower sa baba. Yung flower dito sa ground. Yung angle or yung downward line, yun yung tinatawag na angle of depression. Tapos, ano naman yung horizontal line.
Angle of depression, sinusuka siya pababa. Lagyan na natin. Straight line na lang. Yan. So, yung angle of depression, sinusuka siya pababa. From here, papunta dito. Example number 1. From the top of a cliff, 30 meters high, the angle of depression of a rock on the ground is observed to be 30-degree angle. Find the distance of the cliff from the rock. Sabi sa problem, yung top row ng cliff, let's say ito yung cliff, tapos 30 meters high, meters high, and yung angle of depression daw ng rock, ito yung rock sa ground, is observed to be 30-degree angle. Tapos, walang tayo naman sa ito yung 30-degree. Find the distance of the cliff from the rock. So, yung hinahanap is kung gaano kalayo itong cliff na ito from this rock. Lalagyan natin siya ng X. Now, i-draw ko rin siya separately as a right triangle para mas maunawaan ninyong mabuti. Kung ito, tapos, ito, ganyan, ito yung 50 values. Ito naman yung, for example, ito yung X dito sa mapa. Tapos wala tayo dito. Pwede natin siyang isulat as here, taas. X line. Tapos ito naman yung 30 meters. Pero kung hindi nyo ma-gets, pero naman ganito lang. Ito. Yan. Diba ang value ng angle is 30 degrees? So, ilipat natin siya dito. Ang value niya ay 30 degrees pa din. Tapos dito naman ay 30 meters. And ito yung next. Kahit sa dalawa ay okay lang naman yan. Kung saan kayo mas comfortable. Tapos sulat lang natin yung mga given. Angle ay 50 degrees. Opposite side ng angle ay 30 meters. And yung adjacent side yung X. And gamitin natin yung tangent na trigonometric functions. Kasi yung mga given natin is naka-align sa tangent, which is opposite and adjacent. So, tangent theta, tapos 30 meters, yung opposite side. Adjacent natin is yung X. And tangent theta, tangent 30 degrees. We are finding for the value of X, kaya multiply lang natin sila both sides by X. Next ay cancel. May iwan ay X. 30 plus tapos, divide naman natin both side by tangent 30 degrees. Ay.
distance level. X equals 30 meters. Kapag ginamit natin yan, ang magiging sagot ay 51.96 meters. Ibig sabihin, yung distance ng cliff from this rock is 51.96 meters.